Balikan. Balikan. Kumuha tayo ng update ngayong magsisimula ng dumami ang mga pasaherong bibiyahe mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Mula sa Parañaque, may ulat doon on the spot si Von Aquino. Von? Rafi, Sandra, hirap nang makabili ng ticket pa Bicol yung ilang pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, kaya naman ang ilan, chance passenger na lang. Tulad ni Larry Tino at kanyang dalawang kasama na ngayon palang naghahanap ng mabibiling tiket patungong Bato, Camarines Sur. Pero makaraan ng ilang minuto, swerteng may 3 pasahero rin ang hindi sumipot sa 10 a.m. na biyahe, kaya naman nakabiyahe sila. Inabutan naman namin naghihintay sa ticketing booth ang pasaherong si Beverly Daz at kanyang nobyo. Wala na raw silang mabiling tiket pa Jose Panganiban, Camarines Norte ngayong araw, kaya naman nag-chance passenger na lang sila pa Daet, Camarines Norte. Ayon sa pamunuan ng PITX, 58 out of 83 Bicol trips na ang fully booked ngayong araw. Pero may 8 extra trips naman. 16 out of 88 trips patungong norte pa lang ang fully booked, habang marami pang biyahe patungong Visayas, Mindanao, Laguna, Batangas at Quezon. Rafi, Sandra, habang patuloy ang pagbuhos ng mga pasahero dito sa PITX, ay siya namang higpit ng seguridad dito, no? At ayon sa pamunuan, as of 10 a.m., nasa mahigit 59,000 na yung foot traffic dito. Malayo-layo pa yan doon sa kanilang inaasahang mahigit 200,000 na pasahero na daragsa ngayong Holy Wednesday. Rafi, Sandra? Maraming salamat, Von Aquino. Dagsa na mga biyahero sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Ang ilang biyahe fully booked na. Ang mainit na balita hatid ni Jomar Apresto. Ganito na karami ang mga pasahero sa iba't ibang terminal ng bus sa EDSA Cubao sa Quezon City ngayong umaga ng Miyerkules Santo. Kabi-kabila ang mga pila ng mga pasahero na umaasang agad makakauwi sa kani-kanilang mga lalawigan. May ilang terminal dito ang nagkakaubusan na ng bus o kaya'y fully booked na ang biyahe. Sa isang bus terminal na biyaheng Batangas at Lucena, wala na raw halos bus na naiwan sa Cubao ayon sa mga tauhan nito. Dahil dito, inaasahang mamaya pa makasasakay ang kanilang mga pasahero. Sa isa pang bus terminal na biyaheng Norte, fully booked na ang mga biyahe hanggang sa April 18. Sabi ng dispatcher, mayroon naman silang extra bus para sa mga pasahero na magwo-walk-in o chance passenger. Sa isa pang terminal na biyahe ring Norte, napakahaba na ng pila at inaasahan na mas madaragdagan pa ito sa mga susunod na oras. Ang terminal naman na may biyaheng papunta ng Lucena at Quezon, napakarami na ng mga pasahero na nag-aabang ng bus. Ang 56 years old na si Nanay Luisa, galing pa raw ng La Trinidad, Benguet at may bitbit na iba't ibang klase ng bulaklak at halaman. Ipapasalubong niya raw ito sa kanyang mga kamag-anak sa Lopez, Quezon. Alas 6 pa raw siya kagabi dumating. Yung kamag-anak kong taga-Cordon po sila noon, Cordon Isabela. Hinihintay ko sila, hindi ko alam yung pupuntahan ko po eh. Namatay po yung auntie ko. Ang 49 years old naman na si Jonah Malubay, nakapila na sa terminal alas 4 pa lang na madaling araw kanina. Papunta raw sila ng Lucena ng kanyang 2 hipag. Tapos pagdating ng Lucena, sasakay kami yata ng barko, papuntang Romblon. Bakasyon lang. Okay lang, basta importante makasakay. Ayon sa terminal master na si Elvin, inaasahan nila na mas darami pa ang mga pasahero na pauwi ng lalawigan hanggang bukas ng gabi. Para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, pinagpapahinga muna nila ang mga bus driver na kababalik lang na Metro Manila. So, umpisa po kami sir na mga alas 7 po ng gabi. Hanggang ngayon po, marami pong talaga dumarating pasahero. Wala pong puto lang pila. Pero suportado naman namin. Yung paratingan namin ngayon ay 27 na unit. Kaso nga lang, hindi natin maiwasan pagdating dito, medyo puyat. Pinapahinga namin saglit pagka sinabi nila na okay na po, pabiyahe po namin. Marami na rin mga tauhan ng Quezon City Police District ang nakabantay sa iba't ibang terminal sa Cubao. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaasahan na mas darami pa ngayong Semana Santa ang mga pasaherong daraan sa NAIA kumpara noong nakaraang taon.
Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, mula pa nga kanina ay talagang tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. At inaasahan nga, Rafi, na ngayong Miyerkules Santo ay mas tataas pa ang bilang ng mga pasaherong dumadaan sa 4 na terminals ng NAIA. At pero sa atin namang obserbasyon ay maayos at tuloy-tuloy naman ang pagdating at pag-alis ng mga pasahero dito. Kahapon, Miyerkules Santo, mahigit 68,000 na pasahero sa international at sa 71,000 naman sa domestic ang dumaan sa NAIA. Mas mataas ito, Rafi, ng 9.56% sa mahigit 128,000 na dumaan sa NAIA noong nakaraang Martes Santo. Inaasahan naman na simula nga ngayong araw, mas tataas pa ang bilang ng mga pasahero. Mas marami ang inaasahan pagdating ng Huwebes at Biyernes Santo gaya nung nakaraang Semana Santa. Sa mga may flights, mas maigi pa rin na dumating ng mas maaga sa paliparan para maiwasan ang aberya. Doon naman sa mga may international flights, i-accomplish na po agad ang e-travel form sa bahay pa lamang para kapag daraan na sa mga immigration counters ay mas mabilis na lamang ang proseso. Rafi, dito sa NAIA talagang nakikita natin maluwag ang sitwasyon pero nagkakaroon ng pila doon sa bayaran ng travel tax. Ito yung mga pa-international destination. So yung payo sa kanila ng mga otoridad, meron pong mga online platforms kung saan po pwedeng magbayad sa TIESA ng DOT at meron din mga malls na may mga government centers kung saan po pwede rin pong bayaran yung mga travel tax para kapag dating dito, diretso na kayo sa mga check-in counters at hindi na kayo pipila doon sa bayaran ng travel tax. So yan muna ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Tingnan na naman natin ang lagay sa Batangas Port kung saan marami pang humahabol na makabiyahe. May ulat on the spot si Dano Tingpungko. Dano? At Sandra, gaya nga na inaasahan, ngayong huling araw bago mag-long weekend, nagsabay-sabay yung mga pasahero dito sa Batangas Port. Madaling araw pa lang, halos 1 kilometro na yung haba ng pila ng mga sasakyan paroro sa labas ng Batangas Port. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa mismo loob ng terminal. Dito naman sa loob ng passenger terminal, walang ticketing booth na hindi mahaba ang pila. Dahil naghahabol makauwi, meron ding ilang mga walang tulog. Ang ilang pasahero, madaling araw umalis sa Bulacan para makabiyahe pa Romblon. Mahaba-habang hintayan pero okay na rin daw basta hindi abutan ng cut-off sa ticketing booth. Ang ilang bayaherong pa-Puerto Galera naman, iniwan na yung sasakyan sa terminal at nag-fast craft na lang para hindi masayang ang oras ng bakasyon. Isa sa mga pinaghahandaan ng Batangas Port itong buhos ng last minute na biyahero. At may plan B na nga raw sila at ngayon ay pinatutupad na sakali dahil nagsabay-sabay na ngayon dating ng mga pasahero at para maiwasan na maipit sila sa bukana ng terminal ay sa halip na i-require muna na magkaroon ng ticket sa barko bago payagang makabili ng terminal fee, uunahin na nilang papayagan yung mga pasahero na bumili ng 30 pesos sa terminal fee with or without ticket sa barko para makadiretso na sila doon sa pre-departure lounge kung saan komportable yung kanilang paghihintay dahil doon merong libreng tubig, banyo, upuan, charging stations at Wi-Fi. Narito yung pahayag ng ilang mga nakapanayam natin kanina. Inagaan namin ng kasi nga, sabi nga daw sa amin kasi nga walang online. Agahan namin kasi nga maraming ticket. Yun nga, mahaba pila. At yun nga nangyari. Yun nga nangyari talaga. In-expect na maraming babiyahe. Kaya pa? Kaya pa naman. Para sa para sa vitamin C. Napagdesisyonan po na na lang po kami, mag-car, tas mag-parking na lang po kami doon sa labas. Stranded din po yung mga mga kotse po, ang haba po ng pila. Kaya nag-online booking po sila ate para po sa parking po.
Sandra, yung sitwasyon dito sa Batangas Port, parang dagat, no? Minsan umaalon, minsan banayad. So kung kanina, inaalon tong Batangas Port sa dami ng mga nakapila dun sa Roro sa labas ng terminal. Ngayon, nabawasan na yung pila na yan, nawala na yung pila na yan matapos bumiyahe na nung mga nakapilang sasakyan. Ganon din ang sitwasyon dito sa loob ng terminal. Kanina maraming tao. Ngayon marami pa rin tao sa aking likuran, pero ito mga new arrival na to. Yung mga nandito kaninang madaling araw, kaninang umaga, nakabook na sila ng kanilang mga ticket at dalawang bagay lang yan. Kung hindi sila naghihintay dun sa pre-departure lounge, nakaalis na sila dun sa kanilang mga sasakyang barko. Sandra. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Posible ulit na umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng bansa ngayong Miyerkules Santo. Kahapon pumalo sa ganyang damang init ang naitala sa Los Baños, Laguna, na pinakamataas na record ngayong tag-init ayon sa Pag-asa. Posible yang maulit doon ngayong araw. Nasa danger level po yan. 17 iba pang lugar sa bansa ang posibleng makaranas din ng ganyang level ng heat index. 47 degrees Celsius ang posibleng heat index sa San Ildefonso, Bulacan. 44 degrees Celsius sa Tarlac City, Sangli Point, Cavite at Tanawan, Batangas. 43 degrees Celsius sa Etiague, Isabela, Baler, Aurora at Catarman, Northern Samar. Maaari namang umabot sa 42 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Pasay City at ilan pang bayan at lungsod sa Luzon at Western Visayas. Ayon sa Pag-asa, walang bagyo o low pressure area na inaasahan sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Miyerkules Santo hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay. Magpapatuloy ang pag-iral ng mainit na easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Posible pa rin ang tsansa ng mga panandaliang ulan o local thunderstorms lalo sa bandang hapon o gabi, partikular sa mga nasa eastern section. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang Chinese dredging vessel na may sakay ng mga Pinoy at Chinese ang tumaob sa Rizal Occidental, Mindoro. Chris, kamusta ang search and rescue operation dyan? Sandra, isang tripulanteng Chinese ang nasawi habang nailigtas naman ang 14 na Pilipino at Chinese mula sa 25 tripulante ng barko. Sa kuha ng ilang residente, huli cam ang pagtaob ng Chinese vessel pasado alas 5 ng hapon kahapon sa barangay Malawaan. May dalang buhangin ang nasabing barko na pinapatakbo ng 13 Pilipino at 12 Chinese. Sa isinagawang rescue operations, na-recover ang katawan ng isang Chinese. Idineklara siyang dead on arrival. Patuloy ang paghahanap na pinapangunahan ng Philippine Coast Guard sa 7 Pilipino at 3 Chinese na nawawala pa rin. Ayon sa mga otoridad, posibleng natrap sila sa engine room. Kaugnay sa search and rescue operation sa mga Pinoy at Chinese na sakay ng tumaob na Chinese dredging vessel sa Rizal Occidental, Mindoro at pagbabantay sa Semana Santa, kausapin natin si PCG Deputy Spokesman Lieutenant Commander Michael John Encina. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir, magandang umaga po. Apo, kumusta po yung paghahanap sa mga nawawalang sakay ng tumaob na Chinese dredging vessel? Yes, sir. No, upon the receipt of this maritime incident kahapon, sir, we've started the deployment of our quick response team from Coast Guard District Southern Tagalog po. Nagbigay po agad si Commodore Tubilla ng direktiba para po magkandak agad ng search and rescue operation. So nandyan po, composite team, yung pinadala po natin. Special operation groups, ito po yung mga divers natin. We also have a medical team standby in coordination with the MDRRMC. Katulong po natin sila dyan. At ito pong ating Marine Environmental Protection Unit in observance po at saka po dito sa anticipating po natin ito pong possibility of oil spill. So today po din meron na po tayong barko ng Coast Guard po na naka-standby, deployed dyan po sa incident area. Tukoy na po ba kung ano yung naging problema kaya lumubog itong barko? As of the moment, sir, we focus our operation on the search and the rescue one. Kasabay po nito yung ating mitigating measure for possibility of oil spill with regard dun po sa
investigation na kinakandak. Meron po tayong initial investigation na ginagawa in coordination po dun po sa mga na-rescue agad-agarang nakuha ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon po, ang ating focus is sa search and rescue and oil spill mitigating measures po natin. Yung pong tinatawag natin na MCIT or yung the Marine Casualty Investigation Team ay susunod naman po eventually kapag na-ensure na po natin at na-finalize po natin yung ating search and rescue operations. May nabanggit na po ba yung mga nakaligtas kung nasaan yung kanilang mga kasama kasi sinasabing posible nasa engine room yung ibang tripulante? Well, isa po yan sa mga plannings na gagawin po natin. No? May mga drillings and boreholing po tayo doon na gagawin sa hull po ng barko para ma-ensure po natin kung nandun po ba yung natitirang 10 tripulante nitong Hong Hai 16. Again, sir, just to clarify things up, this vessel is not a Chinese vessel. This is a Filipino flag vessel. Nakarehistro po ito sa ating bansa. Meron po itong Filipino crew at meron din pong Chinese crew on board during the conduct of their dredging operation. Okay, so Philippine flag siya. Pero sand carrier nga po ba itong vessel na ito? Yes po, dredger po ito. Sand carrier, tama po kayo dyan. Opo, meron po ba tayong impormasyon kung meron namang kaukulang permiso itong dredger na ito at ano yung business nila? Saan dadalhin itong mga kinukolekta nila mga buhangin? Kung meron lang kayong impormasyon. Sir, kasama po ito dun sa investigation na gagawin po natin ng MCIT natin. We are also in coordination na po dito po sa shipping company po nitong vessel Hong Hai 16 para po din sa tulong na mai-provide po nila dito po sa ating mga crew, Filipino and Chinese, for their respective assistance. Sir. Meron na rin po ba tayong koordinasyon sa Chinese Embassy kaugnay nitong kanilang mga citizen? Well, kasama po yan sa nilalatag natin ng mga measures natin para po ma-providean din po natin ng necessary assistance. Ito pong mga Chinese crew, we are also in lateral coordination sa ating DFA for that. Abangan po natin yung drilling operation na inyong binabanggit. Mapunta naman po tayo sa Semana Santa. Kumusta po yung monitoring nyo sa mga pantalan sa bansa? Well, this 13 April, sir, nag-increase na po tayo ng heightened alert status. Ito po ay direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgavan. Ang lahat po ng 17,000 Coast Guard personnel will be deployed during the Holy Week. We'll be providing pre-departure inspection. Yung pong ating mga K9 teams will be conducting ito pong ating mga K9 paneling sa terminals, sa ships, doon po sa mga bagahe ng ating pong mga kababayang biyahe. Ang ating pong Sea Marshals ay mag-on board naman po dito po sa mga malalayong biyahe. Like for example, sa Manila to Cebu, Manila to Zamboanga, Manila to Palawan. Meron po tayong mga Coast Guard personnel na papasamahin sa mga ganitong biyahe. Meron po tayong na-establish din na malasakit help desk in which kasama po natin ang ating mga Coast Guard auxiliaries na handang magbigay ng pangunahing lunas sa mga kababayan po nating nangangailangan na nandito po at nag-aantay sa mga terminals. Mahigpit po ang ating implementasyon ng direktiba ng ating buting Secretary Vince Dizon regarding po dito sa overloading policy. So no overloading policy po tayo, yung pong pagbibenta din po ng tickets over kumbaga yung pong sobrang pagbibenta ng tickets ng mga shipping lines po natin ay atin din pong minamatahan. Kaya ito po ay panawagan natin sa mga maritime stakeholders po natin na wag na lang po nilang gawin. At mahigpit po ang ating inspection sa mga ganitong polisiya natin, especially sa pag-influx po ng ating mga pasahero. And I would assume pati po sa mga maliliit na mga pantalan kung saan mga bangka lang yung bumabiyahe, ganun din po kahigpit ang PCG. Yes, tama po kayo dyan, sir. Distributed and disseminated po yung no overloading policy po natin. Aside po dito sa mga pagbabiyahe ng ating mga kababayan, we are also looking dun po sa mga pangunahing beach resorts. Hindi lang naman po yung mga passenger ang kinikater po natin, pati na rin po yung mga vacationers. So we are conducting recreational safety enforcement inspection dito po sa mga beach resorts para ma-ensure po natin na may mga lifeguards, may mga first aid personnel po sila na agad-agarang makapagbigay ng lunas kapag po may mga nangangailangan. Nakadeploy din po yung ating mga Coast Guard rescue swimmers dito po sa mga known beach resorts all over the country. Okay, that's good to hear. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Halik.
Thank you very much, sir. PCG Deputy Spokesman Lieutenant Commander Michael John Encina. Champion ng Perpetual Junior Alta sa NCAA Season 100 Juniors Basketball. Nagwagi sila kontra sa binuild na sa Green Hills Greenies matapos manaig sa Best of 3 Finals. Sa Game 3 kahapon, tinalo nila ang Greenies sa score na 101-67. Kauna-una niyang kampyonato ng University of Perpetual Hub System Delta sa basketball sa NCAA. Finals MVP si LeBron James dive ng Junior Altas na may average na 13 points, 11.7 rebounds at 2.7 steals sa buong 3 laro. Sinilbihan ng warrant of arrest para sa kasong murder ang isang lalaki na nakakulong na sa Quezon City. Nauna siyang nahuli dahil sa illegal na droga. Balitang hatid ni James Agustin. Isinilbi ng mga operatiba ng Holy Spirit Police Station ng arrest warrant sa 41 anyo sa lalaking nakapiit sa New Quezon City Jail Facility sa Payatas para sa kasong murder. Ang lalaki nakakulong na roon matapos maaresto dahil naman sa kasong may kinalaman sa droga. Doon sa pag-uusisan namin doon sa account namin, lumabas yung warrant ng murder case niya. So, sinerve namin yung murder case niya at napag-alaman namin na yung suspect ay nakakulong sa facility ng BGMP ng Payatas po. Ikalawa sa most wanted persons list ng Holy Spirit Police Station ng lalaki. Sa investigasyon, sangkot umano siya sa pamamari na ikinamatay ng 39 anyo sa lalaking biktima noong March 2024 sa Barangay Pasong Tamo. Accordingly, doon sa incident na nangyari, namatay po ang ating biktima. At napag-alaman na itong biktima natin ay nag-iwan po ng mensahe doon po sa kamag-anak niya na itong mga pangalan na to, kung in case na may mangyari sa kanya, ito po ang ipapile natin. Sinusubukan pa namin na makuha ang panig na lalaking sinilbihan ng arrest warrant. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 40,000 pasahero na ang naitalang bumiyahe sa Manila North Port simula kaninang alas 12 ng madaling araw. Update tayo sa sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, maayos pa naman ang sitwasyon dito sa Manila North Port Terminal. Mamayang gabi pa kasi inaasahan ang biyahe ng barko papunta sa probinsya. Pero may mga dumating na Rafi kanina na galing sa ibang probinsya na dito naman magsasimana Santa sa Manila. Bagamat halatang pagod galing sa ilang araw na biyahe, kita pa rin ang saya ng mga dumating kanina sa Manila North Port Passenger Terminal. Galing Bukidnon at Cebu ang biyaheng dumating kanina. Ang ilan sa kanila dito pinili magsimana Santa. Maayos daw ang kanilang biyahe, bagat mahirap daw dahil sa dami nga ng tao na bumabiyahe ngayon. Kalbaryo ito, Rafi, lalo na sa may mga kasamang bata at yung may maraming dalang mga bagahe. Mamayang gabi naman ang biyahe ng barko paalis dito sa Manila. Sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard, simula 12 midnight hanggang 6 a.m. kanina, umabot na sa 21,898 ang outbound passengers at 16,479 naman ang inbound sa lahat ng pantalan. Nasa heightened alert pa rin ang buong PCG at nasa 4,355 ang kanilang personnel na nakadeploy, Rafi, sa 16 na PCG districts. Ito, Rafi, yung mga nag-check sa mga motorbangka at ilang pang barko na nagbiyahe sa iba't ibang port terminal sa bansa. Rafi, gaya na yung nakikita dito sa ating likuran, malinis at halos wala nga tayong nakikitang pasahero dahil yung iba nasa loob na sa pre-departure area na kung tawagin na naghihintay ng kanilang biyahe mamayang gabi papuntang Bukidnon. Pero alam mo, ang nakakatuwa lang, nakabagamat mas marami ang authorities na nakikita natin na kumpara sa mga pasahero, nananatiling mahigpit ang seguridad na kanilang ipinapatupad. May help desk dito, meron din mga taga Coast Guard, may PNP rin na nakadeploy para matiyak na magiging maayos ang biyahe. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Ito ang GMA Regional TV News. Patuloy pa rin ang tradisyon na pagpapapako sa krus sa Barangay San Pedro Cotud sa San Fernando, Pampanga tuwing Semana Santa. Ngayon pa lamang naghahanda na ang mga taga roon para sa pagpapapako sa Biyernes Santo. Isa sa kanila si Ruben Enaje na ika-36 na taon na itong gagawin ngayon. Kwento niya, ito ang kanyang pasasalamat matapos siyang makaligtas ng maaksidente noong 1985. Gagawin ang pagpapapako kasunod ng senakulo sa Biyernes
mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Sa Talavera, Nueva Ecija naman, nagsimula ng magpenitensya ang ilang Katoliko. Habang walang suot na pang-itaas, hinahampas sila sa likod. Dadapa naman sila sa kalsada sa kada istasyon ng Daan ng Krus o Stations of the Cross. Ganyan din ang ginawa ng ilang lalaki sa Balanga, Bataan. May nagpapasin din doon ng mga krus. Dati pang sinasabi ng Simbahang Katolika na hindi nito hinihikayat ang pagpapapako o pananakit sa sarili bilang pagsisisi sa mga kasalanan. Miyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao ngayon pong umaga. Sa Tocorong, Sultan Kudarat, kita sa CCTV ang pagyanig sa paligid ng isang bahay. Naging maingay ang ilang alagang hayop na nasa bakuran. Ayon sa PHIVOLCS, natunto ng epicentro ng lindol, mahigit 50 kilometro timog kanluran ng Maitom, Sarangani. Naramdaman ang intensity 4 na bahagyang o pagyanig sa Kiamba, Sarangani at sa mga bayan ng Tibuli, Banga, Surala at Tupi ng South Cotabato. Intensity 3 naman sa Maitom, Glan, Malungon, Malapatan at Alabel sa Sarangani, gayon din sa General Santos City at sa ilan pang panig ng South Cotabato. Naramdaman ang intensity 2 sa Davao City at maging sa Maasim, Sarangani, Lake Cebu, Tantangan at Tampakan, South Cotabato. Itong alas 9 ng umaga, 2 aftershocks na ang naitala at asahan pa raw ito sa mga susunod na oras. Tampok ang mayamang kulturang Pinoy sa pagbubukas ng Philippine Pavilion sa Expo 2025 sa Osaka, Japan. Layo nito na mas maipakilala pa ang Pilipinas sa buong mundo at mapalakas ang turismo. Balitang hatid ni Katrina Son. Bukas na sa publiko ang Philippine Pavilion sa Umeshima Island sa Osaka, Japan. Ang official opening, pinangunahan ng COO ng Tourism Promotions Board na si Maria Margarita Montemayor Nograles at ni Ambassador Milen Garcia Albano, ang Philippine Ambassador to Japan. Dumalo rin dito si Teresita de Luna Landan, Acting Head of the Office of the Deputy Chief Operating Officer for Marketing and Promotions, Dr. Kau Kim Horn, ASEAN Secretary General at Consul General Voltaire Mauricio. Opisyal na bukas ang Expo 2025 na ginaganap ngayon dito sa Osaka, Japan. At may ilan na rin tayong mga kababayan na nakapila ngayon dito at nag-aantay na makapasok sa loob ng Philippine Pavilion. May ilan pa nga na dumayo pa mismo rito mula sa Pilipinas para makita lang ang Philippine Pavilion. Sa dinami-dami po ng mga kasamang bansa dito, pagpasok mo ito agad siya, makikita mo. Eye-catching siya agad. Of course, I'm Filipino. I'm proud that we have exhibit here. So we wanted to see what's inside. Of course, we're excited. This is our family. This is the most unique one here for sure. I mean, the structure specifically. This is like one of the most craziest designs. I think it kind of brings our culture here. It kind of defines what it means to be a Filipino. Marami ring mga dayuhan mula sa iba't ibang mga bansa ang namangha at bumilib sa disenyo ng ating pavilion. Bukod dito, ninanais din nila na mas makilala ang ating bansa. We love the Philippines. It's a fantastic country. It's beautiful. Like the texture of it comes to life, especially you guys have these little trees planted outside. So it's a very gorgeous place to come visit. Must see sa loob ng pavilion ang 18 woven art pieces na may multimedia projection. Sinisimbolo nito ang 18 rehiyon ng bansa. Mayroon ding Dancing with Nature at AI photo booth na tiyak na kabibiliban. Imagine every single person coming into the expo that will enter through the train station. Dun sa entrance natin, the first thing that they will see is our Philippine Pavilion. Pagpasok nila sa pavilion natin, pag-alis, of course, I want them to want to visit the Philippines. Magtatagal naman ang Expo 2025 hanggang Oktubre ngayong taon. Media partner ng Philippine Pavilion sa Expo 2025 ang GMA Network. Katrina Son, para sa GMA Integrated News. Patuloy po ang pagdating ng mga turista sa isla ng Boracay na gustong sulitin ang mahabang Holy Week break. May ulat on the spot si John Sala ng GMA Regional TV. John?
Sandra, maliban sa mga pilgrimage sites at mga simbahan ay dinadagsali ng mga turista ngayong Semana Santa ang iba't ibang mga bakasyonan lalo na ang isla ng Boracay. Unti-unti na ngang nagsisidatingan ang mga turista upang magbakasyon sa isla ng Boracay sa Malay Aklan. Para sa kanilang seguridad, may mga nakabantay ng personnel ng PNP, PCG, BFP, AFP at ilang emergency responder sa Katiklan Jetty Port sa mainland Malay hanggang sa Cagban Jetty Port dito sa isla ng Boracay. Sa isla ay makikitang nakabantay na rin ang ilang personnel ng PCG at PNP sa mga beachfront areas at iba pang mga matataong lugar kung saan ginagawang iba't ibang water activities. Karamihan sa mga turista ay magkakaanak na gustong sulitin ng long weekend. May ilan naman na gustong mag-relax at mag-bonding kasama ang pamilya. Mamayang hapon hanggang bukas inaasahan ang pagdagsa pa o madadagdagan pa ang mga turistang bibisita sa isla ng Boracay. Narito ang pahayag ng ilan nating mga nakausap. Napili namin dito na magbakasyon sa Boracay kasi yung lugar is maaliwalas, sabay yung mga turista dagsa rito. Mag-picture, of course, family bonding. Sandra, mahigpit naman na ipinagbabawal ang mga beach at bar parties dito sa isla ng Boracay. 6 a.m. Sa Good Friday o Biyernes Santo hanggang 6 a.m. ng Sabado de Gloria. Yan ang latest dito sa isla ng Boracay. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jan Sala ng GMA Regional TV. Kaugnay ng pagpapatupad ng kaayusan at seguridad ngayong Semana Santa, kausapin natin si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir Rafi, magandang umaga po at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay po. Opo, kumusta po yung pagbabantay ng PNP sa pagunita natin sa Semana Santa? Gaano karami pong i-deploy na pulis? Opo, Sir Rafi, nais po nating bagitin sa ating mga kababayan na nagsimula po yung Ligtas Sumbak 2025 ng PNP ko na pinatutupad. Nagsimula po siya, Sir Rafi, noong April 1 na mag-aabot po siya ng 2 buwan hanggang buwan po ng Mayo. Pumasok po dito sa Ligtas Sumbak 2025 yung kahandaan natin po sa Semana Santa na kung saan, Sir Rafi, nag-deploy tayo originally po ng 40,355 at nagdagdag na po tayo ng 21,745 para lamang po sa Semana preparations. Bali, maabot na po tayo ng 61,745, Sir Rafi. Pero syempre may mga maiiwanan po magbabantay sa mga iiwanang bahay ng ating mga bakasyonista. Tama po, Sir Rafi. Nais ko lang po mabanggit na base po sa ating mga datos noong 2023, Sir Rafi, na yung mga nagbabantay po sa bahay ng ating mga bakasyonista. Noong 2023, nagkaroon tayo ng insidente ng robbery na 2 at noong 2024 na 4. At nais po natin yung bagitin, Sir Rafi, na hindi lamang po yung mga paalaala sa ating mga kababayan sa kalsada at pag-ingatan ng kanilang mga ari-arian, kundi po may mas mataas pong insidente. Yung pong insidente ng vehicular accident, Sir Rafi, tsaka yung robbery, tsaka theft. Pangalawa lang po yun sa insidente. Ang number 1 po na insidente na dapat natin paghandaan po, Sir Rafi, yung drowning incidents po. Magandang paalala po yan. Mapunta naman po tayo sa eleksyon. Ilang linggo na lang po bago yung eleksyon 2025. Posibleng magdagdag pa ng mga checkpoint ang PNP? Yung checkpoint po na nailatag natin, Sir Rafi, ay umaabot na po na 6,258. Ang kabuuan po na confiscation po na armas na kumpiska natin magmula po noong January 12, ay umabot na po tayo ng 2,503. Ito po ay nakalatag, Sir Rafi, maliban na lamang dun sa mga checkpoints na nag-under po sa Comelec Control. Ito po yung 2 bayan po sa Maguindanao del Norte at del Sur po. Base po dun sa mga nakarang eleksyon, gaano kadami yung mahigit 4,000 nakolekta na ninyo sa gun ban? Marami ho ba ito o mas kumonti na? Mas marami po, Sir Rafi. Pero ang ibig po natin i-share po sa ating mga kababayan, Sir Rafi, na bagamat halimbawa po ang personal na aresto po natin sa actual checkpoint po is 178 out of 2,433. Sir Rafi, ito po ay bumubuo lamang po ng 7.3% para po sa arrest natin. At yung pong nakumpiska natin na armas sa actual checkpoint na 173, ito po ay 6.9%. Meaning, yung pong 90% plus na arrest po natin at confiscation ay dahilan po ito sa mga
police response at patrol operations na patuloy po na pinatutupad ng PNP po. Okay, 173 yung mga nakumpiska sa mga checkpoints na firearms. Pagdating naman po sa election-related violence, partikular sa mga natukoy na election hotspot, kumusta po yung inyong pagbabantay at monitoring? Opo, nung matapos po ang 2024 last quarter po, meron po tayo umabot na 38 po doon sa red category. Ito po yung mga binabantayan natin dahil may history ho siya ng violence ng mga nakaraang elections. Bumaba po siya nung first quarter, nung ma-revalidate po yung JPSCC po natin ng 36. Pero nung pumasok po yung April 4 at April 15 from 34, yung ating pong red category ay naging 34 dahil nga po, inander po sa Comelec control yung dalawang bayan po sa Maguindanao po. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuaño. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamaril sa isang KTV bar ang isang lalaki sa Santa Barbara, Iloilo. Si Asil, ano raw yung motibo sa pagpaslang? Rafi, agawan umano sa video ang naging mitsa ng pagpatay sa lalaki. Nangyari ang insidente sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Zone 4. Base sa investigasyon, nagsimula ang lahat ng stop o putulin ng sospek ang kinakanta ng biktima. Gumanti naman ang biktima at kinansela rin niya ang mga nakapilang kanta ng sospek. Kwento ng isang empleyado ng bar, doon na sinipa at pinagbabaril ng sospek ang biktima. Ayon sa pulisya, hindi magkakakilala ang dalawa at doon lang nagkita sa KTV bar. Tinutugis pa rin ang lalaking namaril. Patay ang 4 na magkakaanak matapos makuryente at mahulog sa isang balon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kwento ng kanilang pamilya, may kukunin ang 2 nilang kaanak sa balon na may lalim na 28 talampakan. Nakuryente ang 27 anyos na lalaki dahil sa submersible pump na nasa balon at saka nahulog. Sinubukan siyang sagipin ng kanyang lalaking biyanan pero pareho sila ng sinapit. Ganyan din ang nangyari sa 2 pa rin ng kaanak na nagtangka silang iligtas. Na-recover ang kanilang mga katawan pero idiniklarang dead on arrival sa ospital. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakaranas ng ground fault ang submersible pump na nakakuryente sa mga biktima. Bagong buhay at pag-asa para sa dati at kasalukuyang persons deprived of liberty ang handog ng proyekto ng Manila Regional Trial Court Branch 31. Tinanggap ng 5 dating PDL ang bago nilang food cart o karton na inialay sa pagbabagong buhay na si Cristo ang Gabay. 2 kasalukuyang PDL din ang nabigyan niyan. Kasama sa kariton ang maliit na LPG, kalan at iba pang gamit sa pagluluto, pati mga lalagyan ng pagkain at inumin. Sabi ni Manila RTC Branch 31 Judge Maria Sofia Solidum Taylor, sasamahan din ang mga beneficiary ng bumili ng sangkap para sa kanilang magiging paninda. Mahalagaan niya ang mga proyektong pangkabuhayan para makapagsimula ng bagong buhay ang mga dati at kasalukuyang PDL. Kaya po nasa ikatuparan natin to para po makatulong sa livelihood ng ating mga PDL para talaga po sila'y mag-continue po sa pagbabago at rehabilitation dahil kapag wala pong livelihood component, mahirap po talaga silang magbago. Inaasahang bukas daragsa ang mga turista sa Baguio City na magbabakasyon doon ngayong Semana Santa. May mga paghahanda naman daw na ginawa para riyan ang lokal na pamahalaan ng lungsod. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Sandra, mahigit 1,000 pulis ang nakadeploy ngayon dito sa Baguio City ngayong Holy Week para makatiyak sa seguridad. Meron na ring itinalagang mga bakasyon lanes para makatulong sa daloy ng trapiko. Bilang paghahanda sa matinding traffic sa Baguio City, nagtalaga ng bakasyon lanes ang City Hall ngayong Holy Week, mga pwedeng daanan para bumilis ang biyahe.
Yung vacation lanes, ma'am, is yun yung mga alternate routes. So, if you do not have any business dito sa mismong sentro ng Baguio, you wanted to visit lang, yung pupunta ka ng Strawberry Farm o dun sa Atok, you can make use of the vacation lane. Kung galing kayo ng Cannon Road papuntang Marcos Highway, pwedeng dumaan sa Balakbak Circumferential Road tapos sa Suelio Santa Lucia. Pagpaakyat ka naman ng La Trinidad at Sagada, pwedeng dumaan sa Nagilian Road galing Marcos Highway. Matarik ang mga kalsada sa bakasyon lane, kaya siguruhing kondisyon ang sasakyan ninyo. Pero panalo naman ang view dahil scenic ang mga dadaanan. Kung trip mo naman ang mas tahimik at malamig na bakasyon, pwedeng bumisita sa Atok Benguet, 2 oras lang mula sa Baguio City. Isa sa mga dinarayo rito ang Northern Blossom Flower Farm. Kahit saan ka lumingon, hile-hilera ang makukulay na bulaklak. Sikat dito ang kakaibang cabbage roses. May view deck at mga photo spot din para sa mga turista. Bukod sa malamig yung hangin, ang ma-e-enjoy mo talaga dito sa Flower Farm ay yung view ng nature. At isa sa mga makikita galing dito ay yung Mount Pulag, ang highest peak ng Luzon at isa sa mga paboritong hike spot. Holy Week din naman, kaya dumiretso na kami from Baguio. Konti pa lang, kaya hindi pa ganun ka-traffic. So beautiful, very colorful at saka very helpful ang mga tao dito. Dinarayo rin dito ang highest point view deck kung saan kita ang 3 pinakamatataas na bundok sa Luzon at maliliit na version ng rice terraces. May bago po kasi sa amin po sa provinces. Pabago-bago po yung klima tsaka mainit po. So parang nag-aada pa po kami sa lamig. Trinay lang po namin ngayong Holy Week na may iba naman po para mountains naman po yung makita namin. Para sa mga plantito at plantita, dito mura ang mga halaman at bulaklak. 20 pesos lang ang succulents, habang 50 pesos ang cactus at herbs. Pwede ka rin mag-uwi ng sarili mong maliit na pine tree sa halagang 400 pesos. Sa ngayon, moderate to heavy yung lagay ng trapiko sa Marcos Highway papasok ng Baguio City. Meron namang mga pulis na nagtatraffic at meron ding mga lakbay alalay assistant desk para tumulong sa mga motorista. Paalala naman po sa mga may sasakyan, epektibo pa rin ang number coding dito sa Baguio City kahit holiday mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Hindi po exempted dito ang mga turista. Samantala, Sandra, dito naman sa Lourdes Grotto ay meron na ring mangilang-ilang umaakyat para magdasal para hindi na raw sila sumabay pa dun sa dagsa ng mga turista bukas. Sandra? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Holy Week break na pero work mode pa rin sa Japan si Kapuso It Girl Gabby Garcia. Nabawasan naman ang homesickness niya dahil reunited sila ng kanyang boyfriend na si Khalil Ramos. At mandatory na raw tuwing nasa Japan sila ang mag-food trip. Well-deserved treat daw yan for Gabby sa kanyang non-stop grind bilang host ng PBB. Amelisa Slay at Alena sa Encantadia Chronicles Sangre. This coming May, magbabalik din si Gabby as a host sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2025. Nag-sightseeing naman sa Seoul, South Korea ang engaged sparkle couple na sina Shaira Diaz at E.A. Guzman. Total fangirl mode si Shaira na binisita ang ilang BTS-related attractions. One supportive fiancé naman si EA. Ang couple, umaura pa ala K-drama actors sa ilan nilang pictures. Nag-early bisita iglesia naman sa Batangas si Slay actress Julian San Jose at Raver Cruz. Kasama ng dalawa ang kanilang pamilya. Kabilang sa stops nila ang Mount Carmel Church sa Lipa at ang Padre Pio Shrine sa Santo Tomas. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita po, naghain ng motu proprio petition for disqualification ang Commission on Elections Task Force SAFE laban kay Pasig Congressional Candidate Christian Sia. Batay sa inihaing mosyon ng task force, nilabag ni Sia ang kanilang anti-discrimination and fair campaigning guidelines. Dahil yan sa mga komento ni Sia sa mga babaeng solo parent habang nangangampanya. Pati ang kanyang komento tungkol sa kanyang babaeng staff na naging sanhin ng 2 show cause order laban sa kanya.
Kabilang din sa hiling ng task force na ang hindi pagproklama kay Sia sakaling manalo siya sa eleksyon. Sinusubukan pa naming kunan ng payag si Sia kaugnay rito. Bumisita sa GMA Network Center ang magkapatid na Filipino-American pickleball players na sina Loren at Lex Mercado. Sinulubong sila ni GMA International First Vice President and Head of Operations Joseph Jerome Francia. Nag-tour din sina Loren at Lex dito sa studio ng Balitang Hali. At nakakalaro ko po sila ng pickleball. 17 years old pa lang si Loren habang 12 years old naman si Lex. Pareho na silang nagwagi ng iba't ibang medalya sa junior at professional matches sa Amerika. Nag-inspeksyon sa mga bus terminal sa EDSA Cubao ang Quezon City Police District. Yan ay para tiyakin ang seguridad ng mga bibiyahe ngayong Semana Santa. Nag-deploy na rin ng mga pulis sa mga matataong lugar ang QCPD. Ang NCR Police naman mas palalakasin ang pagpapatrolya. Isa raw itong paraan para bantayan ang mga maiiwang bahay at maiwasang mabiktima ang mga magbabakasyon laban sa mga akyat bahay. Heartwarming story tayo ngayong Miyerkules Santo. Tampok natin ang touching moment sa isang graduation ceremony sa Mandaluyong. Best in Communication Arts sa Filipino at English, Best in Research at Leadership Awardee. Ilan lang yan sa mga natanggap na pagkilala ng senior high school graduate na si Prince Spiritu. Pero wala na raw tutumbas sa isa niyang trophy, ang pagkakaroon ng Best Grandma. Kaya imbes na si Prince ang tumanggap sa 25 medalya, sinabit niya ang mga ito sa kanyang lola Celia. Si Lola raw kasi nagpalaki kay Prince. Simple gesture lang daw yan para sa lahat ng sakripisyo ni Lola. Wow, nakaka-touch naman. Oo nga, bait. Oo nga, ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Sandra Aguinaldo para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.